Bawat kwento ay may kabuluhan. Bawat aral ay may matututunan. Hey, it's me, Leah, your host for tonight, na nagsasabing sa bawat kwento ng kabutihan, binubuhay ang bayanihan. Padayon ka, Juan! Ayan, magandang gabi po sa ating mga kapadayon. So, ayun, kamusta naman po ang lahat? Na-miss niyo po ba ako? Yes. Sa tingin ko po, this is my second time na mag-host po ng Padayon Kahuan. Kaya ayun, na-miss ko po mag-host ng Padayon Kahuan. Ayan. So, ayun, ang episode po natin ngayong gabi ay Mother's Day special, no? So, mga kapadayon, ayan, gusto ko lang po kayong tanungin kung kamusta naman po ba ang pagse-celebrate ninyo ng Mother's Day? Ayan, belated Happy Mother's Day po sa ating mga mother, sa lahat ng ating mga nanay na nanonood saan. Happy Mother's Day po. Ayan, so, baka naman po pwede nyo pong i-comment kung ano pong ginawa nyo no Mother's Day, no? Kasi po kami, ano bang ginawa namin no Mother's Day? Bumili lang ng food and kumain dito ng sabay-sabay. Ayun, ang food namin yung Mother's Day ay lechon kawali. Yes! So, ayan, baka naman po pwedeng i-comment nyo sa comment section kung ano pong ginawa nyo no Mother's Day. And please do the hashtag Mother's Day special and yung kung ano man po yung ginawa ninyo no Mother's Day. Ayan, no? So, excited na ba kayo na ipakilala natin ang ating guest for tonight? Ayun, kasi ako excited na ako ipakilala ang guest natin ngayon, no? So, para sa guest natin ngayong gabi, syempre dahil Mother's Day special nga po ito, isa din siyang ina, syempre. Siya ay isang businesswoman. Yan. Mamaya alamin natin kung anong business meron siya. And syempre, siya po ay isang volunteer sighted guide. Ayan, so i-welcome na po natin ang ating guest natin ngayong gabi. Please welcome Miss Myla Sueco. Ayan, Miss Myla. Hello po, good evening. Hello po, good evening. Ayan, una po sa lahat, ma'am, Happy Mother's Day po, belated. Ay, thank you po. Ayun, kamusta naman po kayo, ma'am? Okay lang ako. Okay lang. Ayun, kinakabahan po ba kayo, ma'am? Kinakabahan po ba kayo? Medyo. Yun, ma'am, wag po kayo mag-alala, ma'am, ako din po. Opo, relax lang po tayo, ma'am. Okay. Ayan, opo. So, ma'am, ayan, gaya nga po ng sabi ko po kanina, no, sa bio po ninyo, isa po kayong mother. So, pwede po bang maitanong, ma'am, ilan po ba ang anak ni Miss Myla? Yes, I am a mother. I am a mom of 3. I Wow! have 1 boy and 2 girls. Ayun, ma'am, baka po nanonood sila ngayon. Baka po gusto niyo po silang batiin. Hello mga anak. Ayun, yun lang. Ayun, opo. So, sabi din po sa bio ninyo, no, na kayo po ay isang businesswoman. Ano po ba ang business ni Miss Myla?
Before po, may karinderya po kami. Pero nag-close po kami dahil nung nagkasakit yung anak ko, parati siyang nagkakasakit. Mhm. Tapos, yung nag-close na kami, may yung perfumes, yung Wow! nagtitinda ng perfumes, yung ganon. Yes Yun, po, yun yung current correct po. na, na pinagkakaabalan ko. Bukod sa pagbo-volunteer, yun din yung ginagawa ko. Ayun, may pangalan po ba yung perfume niyo po, ma'am? Yes po, nasa at saka admin assistant doon po ako sa Eurocent na perfume, Finwide Company. Ayun. So, ayun po, yun, para po sa mga ano po, no, mga gusto po, mahilig po sa perfume dyan. Ayan, may perfume business po pala si Miss Myla. Ayan. So, guys, alam na, bili-bili na. Di lang po pabango yung binibenta namin, pati din po wellness product and body yung shampoo, yung scrub, yung ganon. Yun, opo. So, hindi lang po pala mga perfume, no? Parang ano na po, all-in-one na po, Yes, no? all in one na po. Meron din po Yes. wellness product, yung massage oil, yung ganon, meron kami. Jelly, meron din po. Opo. Ayun po, ma'am, may kasama po ba kayo dyan ngayon? May kasama akong batang makulit. Hello! Ayun, so, sabi din po kanina sa bio po ninyo, ma'am, no, na volunteer sighted guide po kayo. So, Yes po. ano po yung nagtulak po sa inyo para po maging isang volunteer sighted guide? Sa akin, yung una, yung sa school lang kami school lang kasi yung anak ko din MDVI, yung visually impaired din. Opo. Kaya, nung una, sa school lang talaga ako na tumutulong, yung pag may kailangan sila ba, yung tinatawag nila ako, tapos pag wala akong ginagawa, tinutulungan ko din, sinasamahan ko sila kung saan sila pumupunta, yun ganun. Opo. Doon talaga ako nag-start sa school ng anak ko. No. Mm. Pareho po kayo ng mama ko. Ganon din po yung mama ko eh. Ah, okay. Yun. Masarap naman din po kasi tumulong lalo-lalo na yung hindi nakakakita. Yes po. Magaan sa loob kasi pag nakakatulong ka. Ayun. May nagsabi nga din po sa amin, no? May nagbigay na po ng tip about po sa inyo, which is yun po si Ate Venice. Yun, nakwento nga po niya na pag nagka-guide daw po kayo, para po kayong tour guide, ganun. Oo. Um, ayun. Tapos po ma'am, paano po, from school po ng anak niyo po, paano po kayo napunta sa pagka-guide na po talaga ng iba't ibang mga vlog po? Yung yung recommended by friends, yung ganun. Yung may mama kami dito, kunyari, may na-guide ako na na iba nang galing sa school. Opo. Sinasabi nila sa mga kaibigan nila na hindi yung yung blind ba. Sabi nila may kakilala kong parents na marunong mag-guide. Sinasabihan kung anong lugar pinuntahan mo, tas yung kung paano siya mag-guide, kung saan banda ka dapat nakapwesto para safe ka, yung ganun. Opo. Sinasabihan nila yung basta recommended by friends lang. Recommend. Ano, sana po ma'am, mag-guide niyo. Looking forward po ako na mag-guide niyo po. Ganun po ba? Ayun. Someday po ma'am, malay niyo po. O nga, someday. Pag hindi, komplikado ano, yung okay lang basta pag nakita ko na kayo or kailangan nyo ng tulong, okay lang naman. Opo. Um, Ayan po ma'am. Ano naman po yung mga
Meron po ba kayong mga hindi malilimutang experiences sa pagga-guide po ng blind? Sa dami nyo na pong nag-guide na mga visually impaired. Yan. Meron naman ako experience na ano, nung una hindi pa ako marunong, hindi kasi ako nag ano, nung una hindi ako marunong mag ano ng blind, mag-guide ng blind kasi nga nung maliit pa yung anak ko, ano, siya lang talaga yung gina-guide ko. Tapos ano ko na yung tawag doon yung nag-training, may ano Nag-training ako, po. oo, yun. Nag-aral din ako ng ano, kung paano mag-guide ng blind, kung paano sila dalhin, yung hindi sila masasaktan, Hindi at po. safe Yes sila. po. Mm. Yes, yung ganon. Nag-aral din ako. Nag-ano din ako, anong tawag doon yung, Training po. oo, yes, yung ganon. Yun nga. Ay, Yung hindi ko makakalimutan ayun po, batiin po muna natin, ma'am, yung mga nanonood po, no? Ayan, shout out po sa ating mga kapadayon na nanonood. Yan, Hello. sa mga baby girls daw po, ayun. Hello po. Magandang gabi. How about, ano po, ma'am, story po ng isang visually impaired po na hindi niyo po malilimutan. Ganon. Um, yung Ayun. story Sige po, ko, ma'am. Continue po. Ay, yung ah, sinasabi niyo po kanina, ma'am, na umattend po kayo ng training mga and training, seminars, yung mga ganun, uma-attend din ako. Kasi yung teacher ng anak ko, sabi niya, pag wala akong ginagawa, tas may training, punta daw ako para mas matututunan ko kung paano i-guide yung blind at paano sila dalhin, kung safe ba sila o hindi, yung ganun. from saan nga po ulit kayo, ma'am? From Cebu po ba kayo? Opo, sa Cebu po kami. Cebu Ayun. City. Tanong ko lang po, ma'am. Ano po? Um, may kasama pa po ba kayong iba nagka-guide dyan aside po sa inyo? Ibang sighted guide po, ganon. Dun sa school, ano lang po, mga parents din po, yung nagvo-volunteer. Parents din po yung mga kasamahan namin. Ang lima. Opo. So ayun po, gaya nga po ng natanong ko po kanina, ma'am, no? Meron po ba kayong story na ma-share na story po ng isang visually impaired po na hindi niyo po makakalimutan? Sa sa mai share ko lang, ano, sa- kasi yung palagi ko lang kasama yung anak ko eh. Tapos ano, minsan lang talaga may nag-guide na, gina-guide ko na blind. Pero most of the time, sa school lang talaga kami. Si ano lang, si Ma'am Venice lang yung ano, minsan nagpapasama sila sa akin, kung may lakad sila, na importante yun. Tapos sabi ni sabi ni Ma'am Venice na ano daw na paano ko daw na natutunan yung mga ganun. Sinasabihan ko sila na ano na para daw hindi sila mabangga, sinasabihan ko sila na ganito, may ramp, may ano, may hagdanan, the one step down, yung mga ganun-ganun lang naman. Mga simple ano lang, ma sinasabihan ko sila kung anong masarap din kasi sa ano pag pag ano yung paano lang kayo ba hindi sila mabubunggo kasi masasaktan sila pag hindi mo sinabihan kung ano Opo, pag po kung hindi may po maayos yung oo yung pagka-guide. pagga-guide mo sila mabubunggo sila tas masasaktan sila hindi kaya may masaba ka may masagi sila yung Yes gano'n po. kaya Ayun. Opo. Ano po, ma'am? Ito po, curious lang po ako. Di ba po, sabi niyo po kanina, meron po kayong anak na um, visually impaired. yes po, visually impaired. Um, um, gaano po kahirap pagsabayin po yung
pagiging mother ng isang may MDVI, sabi niyo po ba kanina? Yes, MDPI yung And anak ko. ano po, and pagga-guide po, pagvo-volunteer guide po. Or meron na po ba kayong parang napagsabay na kailangan po kayo ng anak nyo and at the same time may nagpapaguide po sa inyo, ganon. Pag nasa school yung anak ko, tas may nagpapaguide sa akin, pwede naman, ano, yung, nandito din kasi yung papa niya. Kaya, pag ako Po, nag-guide doon sa may kailangan na blind, yung nag-aalaga sa kanya, yung papa yung niya. papa niya Sundo po. kasi siya ng papa niya. Kaya, kaya okay lang sa akin pag may lakad ako na nagpapasama. Yun. Opo. O, tapos, pag wala naman, siya lang talaga yung inaano namin. Malaki na din kasi siya. Ah, ilang Oo, taon na po ba siya, ma'am? 17 years old. 17 na po pala siya. Akala ko Oo. po mga nasa 10 years old, 7 years old po, ganon. Nung ano pa siya, baby pa siya, siya lang talaga yun na inaalagaan ko. Hindi, ngayon lang naman talaga ako na guide ng blind na iba. Mostly sa 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 school. school. Oh. Pag may lakad yung ibang kakilala ko na matatanda, pagpapasama kunwari, nagpapasama sa SSS, NBI, sinasamahan ko, pero yung magkukuha ng anak ko sa school, yung papa niya, yung ganon. So, hindi lang po visually impaired po yung ginaguide niyo po, ganon, pati po mga senior, ganon. Hindi pa ako nakapag-guide na senior, yung lang talaga, yung mga visually impaired lang. Hindi ko pa na-try yung senior. So, ayun, at least po may katuwang po kayo habang gumagawa po kayo ng volunteer sighted guide. Andyan naman po si papa niya po para po Hmm. sunduin siya. Mm. Hatid sundo kasi siya ng papa niya. No, ngayong malaki na siya, yung papa na lang yung kumukuha sa kanya sa school. Dati, yung maliit pa siya, kami talagang dalawa ng papa niya, ako tsaka yung papa niya. Kaya, hindi na kasi kami pwede sa motor na dalawa yung angkas. Dapat isa na lang. Kasi malaki na siya. Um, ano na po bang grade niya, ma'am? Nasa na po siya, this coming school year, grade 11 na po siya. Ah, wow! Malapit na po pala siyang graduate ng senior high, Grade 11. grade 11. Ano po ba siya, ma'am? Girl po ba siya? Low vision po siya. Opo. MTBI, Girl, multiple girl po ba disability siya? with visually impaired. Opo, girl po siya. Ah, Nandito nga sa tabi ko. ay, hello! So, ayun po, ma'am. Ay, um, gaano po kahirap yung pagsabayin po yung pagiging, sabi niyo nga po noon, nung maliit pa po siya is hindi pa po kayo marunong. Ano po yung mga struggle po na napagdaanan niyo po bilang isang mother ng um, multiple disability po na hindi pa po trained? Nung una, nung maliit pa siya, parang gumuho yung mundo ko. Kasi Hmm, hindi ko in-expect na ganun siya eh. Kasi yes po. wala namang magulang na magpe-pray na yung anak mo yung ganun, di ba? Yes, oo naman po. Oo. Mm-mm. Nung una, parang nga gumuha yung mundo ko, pero unti-unti ko siyang natatanggap. Yung ganun. Wala na, parang, kumbaga, binigay sa akin ng Panginoon to, so, kaya namin to. Yung ganun. Oh. Nung maliit siya,
Hindi naman siya hindi naman siya anong tawag doon, hindi naman siya mahirap alagaan, hindi siya palaiyak, hindi Yes talaga. po. Mm-mm. Yun nga lang yung ano niya, yung problema niya, may ano kasi siya, may other disability kasi siya. Opo. Nagsi-seizure kasi siya, kaya pag nagsi-seizure siya, punta ka agad kami sa ospital kasi takot kaming mag-status epileptico siya. Opo. Ganon. Pag nagaganon na siya, syempre, pag nasa ospital ka, lalabas yung pera mo. Opo, syempre po. Oo, mahirap, Oo. mahirap pag wala kang pera. 'Yun. Kaya mahirap kami sa financial loan dati kasi palaging na-hospital siya. Walang walang isang buwan na hindi siya, walang buwan na kahit Mm. isa na na hindi siya nasa sa ospital. Palagi siyang nasa ospital kasi nga nung time na hindi pa siya teenager, yung baby pa talaga siya. Palagi siyang nasa ospital kasi nga palaging inaatake ng seizure niya. Yun. Tas visually impaired pa siya. Hindi siya masyadong nakakakita. Low vision Ah, kasi siya. yes po. Yun yung struggle namin nung maliit pa siya. Palaging nasa ospital. Mahirap, mahirap dati yung sitwasyon niya. Parang masasabi mong guguho talaga yung mundo. Pero sabi ko nga, binigay sa amin to ng Panginoon, so meaning kaya namin to. Ayun na nga, malaki na siya ngayon. Ayun. Salamat naman po kay Lord. Ayun. Oo nga. Thank you, Lord. Ay, no. Alam, ma'am, nakaka-relate po ako sa inyo. Ganyan din po kasi yung kwento ni mama ko sa akin dati Ah, na ganun din, nalabas-pasok din po sa hospital and everything. Ayun. opo. Pag nasa ospital, palaging nasa ospital masasabi mo eto na naman, pera, lalabas na naman yung pera mo. Hahanap ka na naman pera para lang pang sa anak mo na wala namang magulang na sasabihin na pabayaan ko tong anak ko, di ba? Dapat Siyempre mo naman talaga po, oo naman dapat po. mo yung anak mo. Kaya nga parang ang lungkot noon dati na parang pag ganun siya, palagi kaming nasasaktan na nasa ospital siya palagi. Opo. Tsaka Mm. yung mga procedure din po na kailangan gawin po sa kanya, no, ma'am? Oo. Kasi sila yung lalagyan ng swero yung kamay nila. Dapat ganun palagi. Mm. Ino-oxygen siya. Kasi, kasi nga, nagsi-seizure siya eh. Um, by the way, ma'am, ask ko lang po, ilang months po ba siya? 9 months po ba siya, ma'am, nung pinanganak niyo po siya? Opo, po siya, normal delivery, tsaka complete 9 months labor, talaga siya. Sakto sa Hmm, buwan. after sa buwan. So, Mm. ano, May, hindi niyo ano pa, rin po in-expect na, hindi. Doon, opo. doon lang namin nalaman nung na siya, malapit na siyang mag 1 year old. 1 year old. Kasi, Okay po. ah pero yung mata niya talaga, nung 3 months na siya, na ano lang namin, na determine lang namin na hindi siya makakakita kasi nga, di ba baby, 1 to 2 months, marunong na sumabay kung saan yung kamay mo. Tinitingnan Opo, yung kamay opo. mo. Sa kanya talaga hindi, tapos cross Hindi. eye pa siya. Nagko-cross yung eye niya. Okay po. Mm-mm. Ah, Yun nga, nag siya, medication siya ng nag-glasses siya. Para ma-correct yung ma-correct yung nerve dun sa mata niya. So far ngayon, siya gumagamit siya ng glasses. um, hindi po hindi po ba siya naoperahan for surgery, ganun po. Hindi naman po. Nung una, sabi nung ophthalmologist, ano daw, ano daw siya,
yung operahin yung mata niya dahil yung nerve ng mata niya, parang kung tumitingin siya doon sa right, yung isang mata niya, parang pinupul papunta may ilong, sa may gitna ng sa may ilong. Kaya ganun. Pero sabi ng doktor, if ma-correct ng glasses, mas mabuti. Yun nga, na-correct ng glasses yung mata niya. Yun nga lang, hindi siya masyadong nakakakita. Ayun. At least po kahit pa paano, na-correct pa rin po ng glasses. Opo. Ayan, ayun po, may tanong po tayo sa comment section. Ano po yung fulfilling sa pagiging mother? Ano po? Fulfilling, ano, fulfilling naman kasi naalagaan ko ng mabuti yung anak ko na MDVI. Tapos masaya ako na nakarating siya sa sa stage sa edad na ganito. Tapos nakapagpa-school na nasa school siya. Mm-mm. Di na ngayon marunong naman siya kahit MDVI siya. May naman siya, may natututunan naman siya sa school. Masarap sa pakiramdam kahit kahit ganyan yung anak mo na may kapansanan. May natututunan siya kahit kung kumbaga sa kung mawala man kami, may alam na siya. May natututunan din siya sa school. Yung ganun. Yes po. Ayun, Kaya pareho yung po mga talaga magulang kayo hindi ng naman mama magsistay ko. habang buhay. Yes po, opo. Lagi din pong sinasabi yon sa akin ni mama ko. Oo. Ayun, ano po yung mga masasabi mo po? Ano po yung masasabi nyo sa mga mothers na may anak din po na PWD? Sa mga nanay o mothers out there na may anak na kagaya nyo, kagaya ng anak ko, laban lang tayo. Kung binigay ni Lord ang ganito para sa atin, meaning kaya natin. Di natin sila pwedeng pabayaan kasi sa atin sila nakadepende. Ayun, ma'am, may final question na lang po ako, no? Fill in the blank lang po ito, isang tanong lang. Gamay. So, ang question po ay, padayon ako sa... Padayon ako sa pagtulong sa mga blind. Oh, wow. Maraming salamat po, Miss Myla. Welcome po. Ayan. So, yun mga kapadayon, no? Um, Yun, hello, Bianca, Daniel, Ruth. Ayan, sa mga nanood sa Padayon Kahuan, ayan, maraming salamat po sa panonood. Ayun, natutunan po natin sa episode na to na sa kwento ni Miss Myla na kahit mahirap yung pagkakaroon ng before ko po ibigay yung reflection ko po, ma'am, may gusto po ba kayong i-invite, pasalamatan, baka gusto niyo pong i-promote po yung business po ninyo, ma'am? So, sino gusto umorder kayo sa akin? Ayan, bili-bili na po kayo dyan, ma'am. At thank you kay Ma'am Venice. Pinakaba mo ko. Yun, shout out daw po, ma'am. Baka may gusto po kayo i-shout out, yung mga anak niyo po. Shout out sa anak kong makulit. Andito lang, sa tabi. Kung ano-ano ginagawa. Ayun, hello, baby.
So, ayun, wala na po ba kayong gustong pasalamatan, ma'am? I-invite? Shout out? Okay, goods na po ba? Okay na po. Ayun. Yan. So, ayun, maraming salamat po ulit, Miss Myla, sa pagbabahagi po ng inyong kwento sa amin. Sobra pong nakaka-inspire yung story niyo po, no? So, ayan, natutunan po natin sa kwento ni Miss Myla na kahit mahirap yung pagiging isang ina na may anak na kapansanan, um, laban lang, no? Tignan niyo naman talagang hindi lang siya naging mother sa anak niya. So, ayun, naging mother din siya ng mas marami pang visually impaired. So, ayun, maraming salamat din po sa mga nanood at sumubaybay sa episode na to ng Padayon Kahuan. So muli, this is Lia na nagsasabing sa bawat kwento ng kabutihan, binubuhay ang bayanihan. Padayon ka, Juan!